Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong Senate President ninyo, yung leader ng Kuditers. Kasi sinabi naman niya yan siya ang nag-initiate ng pagpapalit ng Senate President. No? Kaya nga po, nung Lunes, kailan ba yan? A20 ba to? No? A20 o... Ito lang tama, A20. After nung Pedea-Lix na hearing ni Bato, yung ika-4, nangyari nga yung palitan. No? At pagre-resign ni Zubiri. Dahil doon, iniisip ni Bato, the authentic idiot, the puncher, ang Pedea-Lix niya ang dahilan. Meron pa siyang paiyak-iyak, payakap-yakap dun sa asawa ni Mig Zubiri. Yung pala, isa siya sa mga nag-traitor kay Zubiri. Di ba? At the same time, kung maalala nyo, hindi yung last hearing yung ikatlong hearing niya. Yung ikatlong hearing. No? Ipapakita natin yung clip na kung saan nagbigay ng huling opinyon itong si Senate President Chis Escudero. Kasi akala nila tatapusin na. No? Kasi humahaba lang ng humahaba 'Di ba? Yung pala hindi pa. Papakita ko sa inyo 'yun mamaya. Okay? At ipinaliwanag doon ni Escudero ano yung motu proprio. Kung ano-anong motu proprio. Whatever. Okay? Ngayon, anong nangyari? So, bago nagkaroon ng balasahan, nakapag-hearing pa siya ng pang-4. Nandun din si Escudero. Pero, mapansin ninyo, nagbago ang tono. Nung ikatlong hearing, kulang na lang sabihin niya, tumigil ka na. Pero after that, naglabas po ng hinanakit. Doon sa ikatlong hearing naglabas ng hinanakit si Bato. Ayan po, tignan nyo. Sabi niya, sana respetuhan namin nila ang aking pagiging chairman sa aking committee. Kasi hindi ko naman sila pinakekealaman. Yun nga lang po, Mr. Chairman ng mga authentic idiot, the puncher. Wala nang patutuhungan yung hearing mo Nagsanga-sanga na kung sinong tao na ang nai-involve. Doon nga sa last hearing, sa fourth hearing, ipapatawag pa kung gusto nila si First Lady. Ayaw nilang paniwalaan yung sinasabi nung Pikoy na yung kwentong yun na narinig nila dun sa video na panood nila ay gawa niya lang. Walang kinalaman yung Kumar, walang kinalaman yung Lam, kundi gawa lang. Pero ang gusto pa, abalahin yung mga tao, dalhin dun sa Senate kasi makapangyarihan ng Senate. Kung hindi ka attend, ikukulong ka. Dahil lang sa hearsay. Dahil dinamay ang pangalan mo na wala kang kaalam-alam, hindi ba yun iniisip ni Bato? That is a disgrace. That is shameful. And you are not ashamed of what you are doing right now? O ngayon, ano nangyari mga kababayan? Nagkaroon na nga ng balasahan, nagkaroon ng kudita, at si Bato mangiyak-ngiyak, no? Dahil akala niya, dahil sa kanya, kaya nakudita si Zubiri. Nag-iiyak siya, kinuwento niya. Pupunta na lang daw siya ng minority. No? Kasi hindi niya gusto Pero kinausap daw siya nung mga nasa majority tulad ng mga kasamahan niya sa PDP. Na ganito, dapat ang desisyon ng ating partido ang masusunod. Talo siya. Sa nakapag-forge daw siya ng alliance na the decision of the majority of the party, ayun ang masusunod. So wala Uto-uto siya Di ba? Masyado siyang gullible, walang paninindigan itong Bato na ito, na the puncher authentic idiot. Diba? O ngayon, kasi pumasok daw si Chis Escudero at si Peter Alang Cayetano, pinaliwanag sa kanya. No? Ano yung pinaliwanag sa kanya? Kasi sa kanya, ang pagkakaalam niya, kaya natanggal si Zubiri dahil sa Pedea-Lix niya. Akala naman natin, sasabihan na siya ni Escudero na itigil mo na yan. Last mo na, wala na. Dapat. Kung gusto mo, executive session na lang. Wag na, private na lang.
Di po ba? Kasi ano-ano pang pangalan ng dinadawit ni professional liar si Jukebox King di ba? Oh. Ngayon, nakakita ako ng article mga kababayan. Akala ko naman tong si Escudero nung second and third hearing, mukhang galit na galit nga siya Your Honor, di ba? O, ganon. Hindi po, kailanman, pwedeng ganito, ang moto proprio ay ginagamit lamang. Di ba? Nagtatalumpati. Lalo na yung etong video na to. Panoorin nyo. Ganito na lang. Meron pa tayong isang hearing. Sana makarating yung hindi pa nakarating dito. Then afterwards, tapusin na natin. Tapos na ito. Mr. Chairman, Yes. on that point, before we adjourn, I'd like to raise an issue now or probably on the floor later because I heard the chairman earlier that we would have wound up this hearing if Secretary Ochoa had attended. But my problem, Mr. Chairman, is Maharlika, the number one antagonist, protagonist, character, whatever you call it, has no plans of attending. She has said so herself, Mr. Chairman. So, do we wait to and keep this hearing open? In regard to the other names mentioned, I brought this up in the last hearing, Mr. Chairman. For example, Mr. Morales mentioned President Duterte that he knows. Yun ang claim niya. And I raised the issue na hanggang saan tayo magpapatawag sa pangalang binabanggit ni Ginoong Morales. Binanggit niya si Ms. Maricel Soriano, inimbitahan natin. Binanggit si General Kakdak, inimbitahan natin. Si General Serapio, inimbitahan natin. Gaya ng sinasabi ko, Mr. Chairman, at some point in time, we have to rein in kung hanggang saan lang. Kaya ng sabi nating Senate President earlier. And that is the reason, Mr. Chairman, why I think I've been in the Senate for quite some time. The reason why a motu proprio is usually done, usually isa. And by tradition in the Senate, I'll mention this on the floor later. By tradition in the Senate, a motu proprio hearing is conducted during recess. Kasi wala pong session, may nangyari. May nangyari, kailangan mag-hearing. Or hindi pa nare-refer. Na-file na yung resolution, hindi pa nare-refer, kaya kailangan mag-hearing. But in the past, a resolution was forthwith filed para in direction maliwanag. Hindi yung depende sa makulay po ang buhay ni Ginoong Morales. Marami po siyang karanasan at marami po siyang nakasalumuhang mga tao. At hindi ho ako magugulat na totoong nakasalamuhan niya, yung mga kilala at mga batikang mga pangalan sa ating kasaysayan. Pero mahirap naman po na kada pangalan babanggitin ay papatawag at magdedepende ang pagpapatuloy, di pagpapatuloy ng hearing sa pagdalo ng mga pangalang binabanggit niya, lalo na wala naman po siyang personal knowledge, meaning hindi po niya personal na nakasalamuha o narinig. Yung mga di umanong bagay na sinabi, kabilang na yung personal na away ni Ginoong Santiago at ni Ginoong Enriquez. Kung ano man po namamagitan sa kanila, nasa kanila na ho yun. Ayoko na hong pakialaman yun. Kung ano man po ang sama ng loob ni General Santiago kanina kay Ginoong Enriquez na tila meron, nasa sa kanila na ho yun. Pero lumalabas pa rin po dito at obligado tayong pakinggan at pagbigyan. So at the proper time, Mr. Chairman, I hope we can discuss together with the other members of the committee, as the good Senate President has pointed out, because nothing, let me clarify, nothing prevents a hearing to be conducted based on a resolution specifically finding out sino nga ba ang mga adik, totoo ba yung sinasabi dun sa dokumento na sinasabi ni Ginoong Morales, etc., etc. Nothing prevents that from being done. Pwede po yan gawin mamaya o bukas, may pwede mag-privilege speech at yun po yung basihan ng pagdinig. Pero, base sa privilege speech, base sa resolution, yun po ang magiging limitasyon ng pagdinig. Dahil, sa totoo lang, naiintindihan ko ating chairman dahil interesado naman ako mapakinggan din. May opening sa lahat ng sinasabi ng ating mga testigo. Subalit, mahirap naman po na kada pangalan babanggitin ay gagawin nating depende ron yung pagdinig kung itutuloy pa o hindi na. Yes. Thank you, Mr. Chairman. Again, I submit. Thank you. I admire your insights, your inputs, and again,
I have, kung hindi ko pa na-rule yan, right here, right now, I'm going to rule that kahit na nabanggit ni Morales, ni PDEA Agent Morales, si President Duterte, si President Bongbong Marcos, I have to rule now as the chairman of this committee that I'm not going to invite those personalities. Now, but please just give this chairman the, the, how do I English this? Please give this chairman the, Leeway. no, not leeway. I'm referring to give this chairman the prerogative to invite kung sino ang gustong i-invite. And anyway, O ayan mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Anong maaanalasan nyo sa video na yan? Di ba? Yan yung third hearing. Hindi yan yung fourth hearing, yung huling-huli. Diyan sa hearing na yan, yung third hearing ng PDEA League, halos sabihin niya na kay Bato, itigil mo na. Hindi na ito motu proprio. Kasi ang motu proprio ginagamit lamang in emergency cases if the session is in yung naka-recess. Hindi. Ano ang sabi ni Bato after nung balasahan, nung tapos na ang kudita nila? Hindi siya titigil. Tuloy-tuloy kasi wala naman daw rules or policy sa Senate na itigil yan. Wala. Wala sa rules nila. Dun sa black book nila o whatever. Na dapat itigil na yan. Wala po eh. Di ba? Ano ang sabi dati ni Senate President Mig Zubiri? It's a hearsay. Di ba? May word sila, nakalimutan ko eh. No? Hindi na, yung bang pinag-uusapan na yun, hindi nakasama doon sa main topic eh. Iba na eh, sumasanga-sanga na. O, ano nangyari? Eto na mga kababayan. Sa Manila Bulletin, May 26 na balita. Akala mo si Escudero sasabihin niya na kay Bato, Bato, tigil mo na. Wala na yan. Marami ka nang nadadamay. Yung pala, nagtumba balentong. Kumampi pa siya kay Bato. Ayan o, Escudero. De La Rosa is free to continue PDEA Leaks probe. So nasaan yung pinagsasabi niya nung second and third hearing? Yung last video na pinakita ko sa inyo ay yan ay galing sa third hearing. Kaya pala nung fourth hearing, nandun din siya pero iba na ang tono niya. Bakit? Kasi nangyari yung usapan Sunday night. Sinabi po nila yan, kung babalikan nyo yung mga video natin, nandun yung ebidensya. Sabi ni Mig Zubiri, Saturday night, nag-dinner sila ng ilang mga kaalyado niyang mga senador at may mga nagtitext pa sa kanya na we are supporting you, we are with you. Come Sunday, hindi niya na makontak yung mga nag-pledge ng sa kanya, kakampi mo kami, nasa panig mo kami. Bakit? Kasi during that time din Sunday, nagkaayos na sa mga buto-buto. Luto na ang buto-buto. No? Natagpi-tagpi na. Nagkausap-usap na sila. Yung 13, sabi nga ni Bato, 13 na sila eh. Nagkaayos-ayos na. So meaning, before Monday, work day, Sunday, nagkausap-usap na. So therefore, si Bato nga yata ang huling-huling kinausap nila. At ipinaliwanag sa kanya na hindi ang PDEA leak mo ang problema. So dito sabi dito, is free to continue PDEA leaks probe. Kasi nga, sabi nga ni Bato, ulitin ko, gusto niya nang pumunta sa minority. Yun nga lang, na-persuade daw siya. O, kinausap siya. At yung kanyang alliance doon sa kanyang partido. So therefore, wala siyang prinsipyo. Wala. Kundi, sell out siya. No? Wala. Hindi siya makapag-desisyon ng sarili niya, kundi uunahin niya ang desisyon ng partido. Yun ang alliance niya. Ayun ang loyalty niya sa partido. Wala po sa taong bayan. Itong mga to. No? Wala silang pakialam sa mangyayari sa sambayanan o sa ating bansa. Basta, nung sinabi ng partido, yun. Nakausap, niluto. Ayun, kaya tingnan nyo yung fourth hearing. Walang masabi. Si Escudero na, again,
Another one, wala. 'Di ba? Hindi tulad nung second and third hearing. Bakit? So, basahin muna natin ito. Bakit sinasabi ito ni Escudero? Nagtumba balentong. Is this the price of signing or the last person to sign na ako ay kaisa ninyo among the 15 senators na magpo-form ng majority and we will put you as Senate President? Ayan ba yung reward? Continue the PIDEA Leaks probe. O, ayan, mga kababayan. Ha? Ito. De La Rosa, who heads the Committee on Public Order and Illegal Drugs, is leading the probe that linked President Marcos and actress Marcelo on illegal drugs. Kaya nga, naging emotional si Senator Bato. Si raw ang dahilan kung bakit natanggal. Sabi ko sa kanya, di sana ikaw na lang ang aming tinanggal namin. O bakit naman siya tatanggalin? Ha? Ano, wala naman kayong karapatan para yata i-expel ang kapwa nyo senador. Hindi ko po alam yun, ha? Bakit bakit si Senate President Zubiri pa? Dumami pa ang nasaktan, humaba pa sana ikaw na lang. Pero hindi po yun ang dahilan. O yun. Ngayon, at inaapis niya na si Bato, hindi ikaw ang dahilan. No? Nakita nyo yung gusto kong sabihin? Kaya nga nagtatanong ako eh. Is that the reward or the price that you get after bowing down to their bidding? Di ba? Paiyak-iyak si Bato. Binitray ko ang kaibigan ko. Sana respetuhan naman nila ang aking chairmanship. O ayan, pumanig siya. Alam niya na at-peace siya. Sinabi sa kanya na hindi ang PIDEA Leaks mo ang dahilan. Ito po ay dahil sa ganito. Kung hindi PIDEA Leaks ang dahilan, ano po ba ang pinakadahilan? Senate President Chis Escudero. Baka naman po totoo. Yung sinasabi rin nitong si authentic idiot na The Puncher Bato na napakalakas ng injured na paa. Napatalsik si Mick Zubiri dahil lamang sa isang paa na sugatan. Di ba? Yung video na napanood ninyo, at least yan, nakita nyo na kung paano nagkaroon ng sagutan dahil sa injured na paa. Meron nga tayong video, ang titulo ay Footnote, na kung saan hindi makapaniwala ang Senator Nancy Binay na napakalakas sumipa ng injured na paa ni Senator Bong Revilla. So, kung hindi PIDEA Leak, hindi rin naman tungkol sa tsa-tsa. Anti-tsa-tsa rin niyang si Escudero. Sa bagal ba ng mga batas na umuusad? Lahat naman sila mabagal. So, therefore, maniniwala ako sa sinasabi ni authentic idiot na Bato. Ano yon? The power of the entertainment group. Nasaktan ang mga senador ng mga kapwa artista ni Bong Revilla Jr. Kasi sinasabi rin ni Bato na noong pang January, itong mga artista group ay talagang gusto ng patalsikin si former SP Mig Zubiri. Yun nga lang po, mga kababayan, ay na-avert. No? Yun, ang last straw, yung last na huling-huli na, hindi nila matanggap, binastos ni Mig Zubiri si Bong Revilla. Kaya napakalakas, mga kababayan. Napakalakas ng power ng injured na paa. No? Biruin mo, injured na, nakapagpatalsik pa. Senate President pa ang pinatalsik. Di ba? Ngayon, iba na po ang tono ni Escudero eh. Sige, tuloy mo lang. Pero ina-advise niya na gumawa ng Senate resolution para makatotohanan, para wala nang sasabihin yung tao, hindi na gagamitin yung word na motu proprio, kundi Senate resolution na. O ano pa? Sino pa ipapatawag? Si Lam. Sino pa? Patawag mo na Presidente, Bato, para magkaalaman na. That will be the demise. Yun na lang talaga. Ito tutuldukan na natin, mga kababayan, sa tahasang sabi na natin ito. Kung ito patuloy na magkakaroon ng
hearing dyan sa PIDEA leak na yan na wala namang patutunguhan at inaalaw ng inyong Senate President na nagtumbabalentong, no? Dahil lang, probably that's the price of Mr. The Puncher, authentic idiot sa pagkampi niya sa mga ito. That's the price. So therefore, alam na. Talagang gusto nilang pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang endgame niyan. Tuldukan na natin mga kababayan. Re-electionist yan si Bato. Re-electionist si Tolentino. Re-electionist si Amy Marcos. Re-electionist si Go. Ha? 4 sila. Sino pa? Si Lito Lapid. Ha? Si Bong Revilla, kaalyado ng Pangulo yan. Yang mga nabanggit ko, except Bong Revilla, huwag nyo na pong iboto. Yan ang plano nila. Ha? Mga Duterte allies yan. Plano talaga nilang pabagsakin. Ginagamit lang nila yung PIDEA leaks. Kasi bakit? Anong sabi ni Morales doon sa huling interview niya? Nagwala-wala siya. Paano niya nasabing during that time, magiging presidente si Pangulong Bongbong Marcos noong 2012 na iginigiit niya? Diba? Ngayon naging presidente na. Yun ang gusto nyo? Gagamitin nyo yun. Wala nga kayong matibay na ebidensya. Dahil lang sa papel na hindi umusad. Tapos kung ano-ano ng pangalan ng dinamay, so lahat na lang ng pangalan, papatawag. Di ba yan ang reklamo ni Chis Escudero dati? Hindi po naman lahat ng pangalan dito ay ipapatawag. Baka hindi tayo matapos, umabot tayo ng Disyembre. Pero ngayon, nagbago ng tono. Change, yung name that tune ba yun? Hindi, mali. No? Basta, nagbago ng tono. Tumbabalentong. O di ba, Harry Roque, welcome to the club, Escudero. Tumbabalentong. Yan o, he is free to continue. Come on. Pero nung first and second hearing, no, halos kastiguhin mo si Bato, sabing itigil mo na ito. Di ba? Grabe o. Walang patutunguhan mga kababayan. Ito ang dapat ng mga ini-impeach. Ito dapat ang mga tinatanggal. Anong klaseng mga senador kayo? Mas uunahin nyo pa yan, naniniwala kayo sa hearsay. Paiimbestigahan nyo ang hearsay. Kayo na mismo nagsabi niyan. Pero ngayon, nung kayo na ang naging pinuno, nagbago ng tono. Di ba? Oh, alam na. So therefore, you cannot also trust Escudero. Yabang. Laki ng topak sa ulo, no? Ang laki ng lakas ng hangin sa ulo. O therefore, tuwang-tuwa dito ang mga DDZ. They found an ally with Escudero. Si Bato, makakatulog ng mahimbing, hindi na siya mag-iiyak kasi alam niya, hindi yung PIDEA leak niya ang dahilan. Kaya napatalsik yung kaibigan niya. So, it's better me than you. Yun ni. Binitray mo ang kaibigan mo. Ano ka? Ha? Judas. Diba? Sabi natin mabagal si Escudero, ay si Mig Subiri, mahina. Pero yung tinuturing niyang mga kaibigan, yung pala ang traidor sa kanya. Diba? Classic makapili. Tama, mali. Diba? Sana karmahin kayo, mga hinayupa kayo. Akala natin hanggang 5 na lang. Pero free. You are free. Free as a bird. Walang katapusan mga kababayan hanggang ipatawag sa huling-huli ang Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, magkakaalaman. Hindi sila titigil dyan. Kaya kung ako kay Pangulong Bongbong Marcos, let it happen. Papasukin mo na ang ICC. Papasukin mo na. Kasi niririgodon ka. Wala kang kaalyado sa Senado. Lahat yan, mga hudas. Lahat yan, mga ahas. Ang tangi mo lang maaasahan ay ang iyong pinsan. Even your sister. No. O yan ha, nakita nyo mga kababayan, sinasabi ko sa inyo. Akala natin si Escudero, maaantig niya si Bato. Yung pala, siya ngayon ang mag-uudyok na ituloy mo lang.
gawa ka lang ng Senate resolution. Ayun. At inapis niya pa ha. Yung bang, okay ba to? Tama na, may baby boy. Hindi ikaw ang may kasalanan. Hindi ikaw. Si Subiri kasi binastos niya yung isang artista. Ayun. Sinipa pa siya nung injured na paalang. Kaya nga sabi ni Nancy Binay, let's rally behind Senator Ramon Bong Revillas Put. Di ba? Oh, ang galing, di ba? Sila. Kampihan. Nakita nyo? Yan ang reward ni Bato sa pagkampi sa majority. Di ba? Sabi niya, sa punta na nga sana ako ng minority. O susundan niya na si Mig Subiri. Kaibigan niya eh. Pero Mindanao niya, yan ang nangyari. Tinuklaw. O kayo po, mga kababayan, ano po inyong masasabi? Comment down below. Don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.